So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kilala niyo po ba si Gloria Mercado? Sino nakakaalala kay Gloria Mercado? Okay. So, may premyo ba? Hindi. So, mga kababayan, no, sa hindi lang po nakakaalala kay Gloria Mercado, siya po yung nag-testify sa Quadcom. Sa Committee on Justice ni Joel Chua. Siya po yung isa sa mga nag-testify sa Committee on Justice ni Joel Chua sa investigasyon na isiniwalat niya nga po dito yung bribery na nangyayari. No, yung bribery na nangyayari po sa DepEd. At siya po, hindi lang po siya basta-basta DepEd na in-appoint. Siya po ay teacher dati na nagtrabaho sa DepEd, kaya naging USEC. So, ibig sabihin nito, matagal na po siya sa DepEd. Nasira po yung kanyang record dahil po kay Sara Duterte. Sama, di ba? Sama. Kasi mga kababayan, no? Nung namigay nga po ng pera si Sara Duterte sa DepEd, no, na-connecta po ng committee ni Joel Chua na ito po malaki po yung chance na confidential fund dahil po sa timeline. So ngayon okay na, no? Alam niyo po nangyari kay Gloria Mercado ngayon, di ba? Yan tama career officer yan si Gloria Mercado So alam niyo po nangyari sa kanya ngayon. Siya po ngayon ay na-appoint. Yan, no? So, galit na galit ang mga DDS ngayon. Galit na galit. Sabi ngayon dito sa politiko, no? Kakabalita lang nito kanina, no? Ex-DepEd official who reported cash envelope from Duterte daw gets NCSC. No? NCSC post. So, ano yun? So, former Department of Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado, who alleged received cash envelopes from Vice President Sara Duterte, is now commissioner pa pala. Commissioner of the National Commission of Senior Citizens. So, good job. Alam niyo mga kababayan, no, kawawa rin to si Gloria Mercado Kasi po, buong buhay niya nga po, no, after ng graduation niya sa college, sa DepEd na po siya tumanda. So, ibig sabihin nito, no, habang tumatagal pa siya, no, meron na lang siyang konting taon para makuha niya yung mataas na pensyon. So, hindi niya po nakuha yon. Hindi niya po nakuha yon dahil nga po, kinasuhan siya ni Sara. Gaga nga yun si Sara. Talagang Duterte, Duterte style, no? Kapag nabibisto, nagdidemanda. Pero ngayon, good job ngayon. Siya po ngayon appointed bilang commissioner na, no? Commissioner. Siyempre. Siya nga to, no? Galit na galit ngayon ng mga DDS. Especially ito si Pulong. Ewan ko lang ito nakuha ko to sa DDS page, no? Representative Duterte sinabing jackpot ang testigo laban kay BP Sara na nakakuha ng posisyon sa gobyerno. Sabi yan ni Pulong. Ewan ko lang kung totoo ito pero nakuha ko ito sa DDS page. Alam nyo, nakakatawa kasi ito, no? Yung statement na yan ni Pulong, hindi ko po makita sa ibang mga article o sa ibang mga page. Nakita ko lang po ito sa DDS page. So mukhang fake news po ito, yung ganyang klaseng statement na yan, mukhang fake news. Alam nyo, ganyan po kagago yung mga DDS na yan. No? Gawa ng mga statement ng mga Duterte na fake news. Sila mismo nagpapakalat ng fake news sa isa't isa. Abnormal nga, di ba? Abnormal yung mga gago na yan So, alam nyo, ito yung ito yung nangyari nung 2 years ago to, no? Ex-DepEd executive. So, ex-DepEd executive na, no? So, ibig sabihin, wala na siya noon. Tanggal na. O nag-resign na. VP Duterte staff asked me to resign over purchase issue. So, ginawan siya ng issue ng purchase nung pagbili ng mga gamit sa DepEd. No, which is, hindi niya naman trabaho yun. Bakit? Sabi dito, no? Former Education Undersecretary. So, ibig sabihin, nag-resign talaga. Former na kasi dito So, ibig sabihin mga kababayan, yung taon sana sa serbisyo na inahabol ni Gloria Mercado, hindi niya po nakuha dahil nga po dito.
sa ginawa nga po ni Sara Duterte at saka ni Zulaika Lopez. So, former Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado has claimed that Vice President Sara Duterte's Chief of Staff asked me to resign after she raised several concerns regarding the procurement of the Department of Education computerization program. During the hearing of the House Committee on Good Governance and Public Accountability on Wednesday, Mercado said Undersecretary Zulaika Lopez asked her to resign after she opposed suggestion from former Education Assistant Secretary Reynold Monsayak that bidders should just discuss among themselves the fate of the bidding. Nag-resign siya dahil sa kanyang suggestion pala, no? So, sa hindi na po nakakaalala, no? Ganito po kabigat yung binitawan po ni Gloria Mercado. Thank you, Mr. Chair. Before I start, I just want to say that this is a very difficult thing to do, and I apologize to my children who didn't like me to join this this session, and also my colleagues who are my friends, but I have to read my statement. My name is Gloria Humamil Mercado, and I have dedicated over 40 years to public service in the government of the Philippines. 40 years! Tama ba? 40 years! So, senior citizen na pala siya, tapos 40 years na pala siyang nagtatrabaho sa education. Sinira lang po ni Sara Duterte yung record niya. Alam niyo mga kababayan, naniniwala po ako na hindi po tatagal ng 40 years yung babae na yan. Yang si Ma'am Gloria Mercado. No, kung hindi po maganda yung record niya sa DepEd. Di malamang pag-graduate niya, 21 years old, mag-DepEd kagad siya. Pwedeng ganun. No? Pwedeng ganun. Tama, di ba? Hindi po tatagal ng ganyan dyan sa DepEd. Kung may ginagawang anomalya yan, tulad ng sinasabi ni Sara Duterte. Grabe na 40 years. In my last year with government, I served as the Undersecretary for Human Resource and Organizational Development of the Department of Education. I was appointed as DepEd Undersecretary by President Marcos, as recommended by Vice President Sara Semerman Duterte in 2022, and I assumed office in August of 2022 and February 2022. In February 2023, I was designated as the head of the procuring entity of DepEd. As one of the signatories of DepEd's checking account, alongside Undersecretary for Finance, Annalyn Sibilia, I signed checks related to all funds and recall that each some of the checks that I signed amounted to 37,500,000 pesos. Between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope, my concurrent position in DepEd during that time. These envelopes were handed to me mostly by Assistant Secretary Sunshine Fajarda, which she says came directly from Vice President Duterte. What she would typically... Alam nyo, hindi naman nanghihingi ng pera yan si Gloria Mercado. Kaya lang talaga namimigay ng pera si Sara Duterte para bilhin po yung loyalty. Alam niyo, delikado yung ganyang klaseng attitude eh. Kasi mukhang ganito rin po yung ginagawa niya sa Davao eh. No, binibili niya yung mga empleyado para yung loyalty sa kanya. So, makikita na po natin yung sulyap kung anong klaseng presidency meron si Sara Duterte kung sakaling siya nga maging presidente. Na ang posibleng gawin nga po ni Sara, busugin niya po yung mga taong malapit sa kanya. So, napakadelikado nun kasi kapag ganun po nangyari, makakaroon ng inggitan. Mas gugulo po yung proseso ng trabaho. Say as she hands the envelope, it would appear that I received this envelope by virtue of my office as Hope. Attorney Fajarda is the wife of Edward Fajarda, who is the Special Disbursement Officer.
Although the exact date evades recollection, sometimes during the course of my tenure with DepEd, a member of my staff informed me that an inquiry was made by one of our officers in the field that Mr. Fajardo had made inquiries about the bank accounts of several individuals and if divulging such information to him was permitted. My office confirmed that it was upon the instruction of the Office of the Secretary. Evidently, it would appear that regional directors and other employees in the field would also receive sums on top of the regular salaries. Sometimes in October 2023, as the likelihood of a bidding failure for DepEd computerization have become apparent, I was approached, by Attorney Monsayak, and he suggested in the presence of other officials who was with me that the bidders should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. Sometimes in the third or fourth week of October, I was summoned by Zulaika Lopez, the Chief of Staff of the Vice President and Undersecretary of OBP. I was informed that I should tender my resignation effective that day. I refused to resign and I insisted on departing from service through voluntary retirement. The timing of my meeting with Ms. Zulaika struck me. So yun talaga, pinag-resign talaga siya because of the procurement, no? Kasi baka dumasayang yung pera. Pero by the way, mga babayan, no? Ang alam ko, itong si Gloria Mercado, isa rin po siya sa mga inimbitahan ng Congress. Oo. Kasama po siya sa inimbitahan ng Congress. O parang suhol nga, di ba? O. Abangan din po natin yan, baka bukas na po siya papuntay ng Congress, no? Hindi lang tayo sure. So, ngayon mga babayan, no, diyan natin makikita kung gaano ka-demonyo itong si Sara. Actually, ganyan talaga ugali pala nila Sara. Oo. So, tinan nyo ito, ha. Buong pamilya Duterte, iisa ugali. Oo. Ito alam nyo na to, di ba? Oh. VP spouse to charge AMLAC. Lawmakers over bank leaks. Oh. Ngayon po, no, alam naman po natin no, na yung AMLAC nagsalita po laban po sa kanila. Anong ginawa ng pamilya Duterte? Dinimanda. Ganun ang ginagawa nila. Nagdidimanda talaga sila. Ngayon, itong si Gloria Mercado mga babayan, hindi naging pabor sa pamamalakad ni Sara Duterte sa pamimigay ng suhol. Anong ginawa sa kanya? Pinag-resign. Forced resignation na nangyari. Actually, mga babayan, wala na pong magagawa si Sara dito. Kasi po, bistadong-bistado na po si Sara na kahit anong klaseng demanda pa ang gawin niya, malamang, ito pag si Gloria Mercado nagsalita yan, nasa house, baka i-demanda din ni Sara yan. Ganun po yun Ganun yung ginagawa ni Sara Kahit anong gawin po ni Sara mga kababayan, kahit magdemanda siya na magdemanda dyan, bistado na po siya. Dahil po sa ebidensya na nagkalat. Andyan na po yung mga ebidensya, nagkalat na po. May paper trail po. Oh, anong sabi ng COA? 448 million pinapasoli. Oh, paano mo susolusyonan yun? Ngayon mga babayan, no, sabi ng AMLAC at saka ng ombudsman, o nga pala, bakit yung ombudsman di mo i-demanda? O nga pala, no? O di ba yung ombudsman naglabas ng salin mo, ba't di mo i-demanda? Ngayon mga babayan, yung AMLAC at saka yung ombudsman, yung salin, hindi tumugma. Anong ginawa ni Sara? Dinimanda. Yun nga lang mga ka-streetwise, no? Hindi pa rin po may tatanggi ni Sara na mayroon po talagang koneksyon. No, yung AMLAC at saka yung salin niya na hindi makatugma. Paper trail So ano gagawin ni Sara dito? Demanda lang ng demanda? Tatakutin mo ng demanda? Ang baho ng trip nito no? Ang baho ng trip mo, no? Si Sentry din, naglabas din pala. Si Sentry nga, daming sinabi Nakademanda na ba si Sentry? Para hindi pa, no? Oo. Kaya yun mga babayan, no? Ang sinasabi natin dito. Kaya ano tawag po ni Sara, kahit ano pong pananakot niya sa mga naglalabas po ng facts lang naman Alam nyo, no, kapag sinabi ng AMLAC na si Sara Duterte ay money launderer, yun, posibleng kaso yun. No, pero kung sinabi lang naman po ng AMLAC na merong red flag sa mga deposit ni Sara Duterte, sabi ng mga bangko, anong didemanda mo dun?
paper trail nga tawag doon. So yun, no? So yun mga kababayan, no? So kayo nga po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa... Nawala ako. Anong sinasabi nyo nga po dito sa ugali nga po ni Sara Duterte ng demanda? Ngayon, kaya nga ako, kinakabahan nga ako dito, no? Kung sakali nga pong imbitahan, itong si Gloria Mercado, at magsalita na naman kung katulad nga po ng sinabi niya nga po dun sa Committee on Good Governance nga po ni Joel Chua, baka mademanda na naman po siya dito. No, baka demanda siya ni Sara Duterte, especially, siya po ay appointed sa senior citizen. No, pero ang malinaw dito, ganyan po kagago, ganyan po kasamantao yung mga Duterte po na yan. Kagawa-gawa ng kasalanan, pag nabibisto, magdidemanda. No? At syempre mga constituents, no, hindi naman po kasi gawa-gawa yung mga allegation kay Sara. Magalit sana itong mga Duterte, mga kababayan, kung gawa-gawa lang itong mga allegation sa kanya. Ang tawag nga po dito mga kababayan, evidence itong mga constituents. Ebidensya po ito, paper trail po ito. Documented po ito. Di ba? Di ba? Ewan ko ba, no? Alam niyo yung mga demanda na ni Sara? Pang-abala lang yan. Pero mababasura din yan. So yun mga kababayan, so kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, sa walang lusot si Sara Duterte, no, kahit anong gawin niya. Kahit na magdemanda siya na magdemanda, kahit idemanda niya ng habang buhay si Gloria Mercado, malakas pa rin pong ebidensya laban sa kanya because of the documents. So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no. At syempre dyan po sa Team Replay, no, so pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon.